Lubos na nagpapasalamat tayo dahil nakarating tayo sa taong ito na magkakasama. Sabi mo nga sa kapatid mo, sa katabi mo, kapatid, masaya ka ba? Nakasama mo pa rin ako. Parang hindi Huwag kayong magsasawa, habang tumatagal ang relasyon natin sa Panginoon ay dapat lalo tayong tumitibay sa pananampalataya. Amen? Lalo nating kinasasabikan na lagi tayong makasamba, lagi nating makapiling ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Mga magulong kapatid, naniniwala po ba kayo na kung hindi dahil sa Panginoon, wala na tayo dito? Amen? Salamat sa nagdaang taon. Lubos na nagpapasalamat tayo dahil 2026 na. Hallelujah. Ano kaya ang ating mga plano't balakin? Alam mo, kapatid, 2025, kalimutan mo na. Nag-Holy Communion ka ngayon, hinugasan ka ng banal na dugo ng Panginoon sa simbolo ng Diyos at nilinis na ang mga sugat at latay na yung tinamo sa nagdaang mga problema mo, suliranin, nagdaang 2025. Kaya ano ang mensahe ng Diyos sa atin sa ngayon? Ang sabi sa Isaiah 43, verse 18 to 19. Yan. Ito ang sabi niya. Pakibasa po. Ilibing mo na at wag nang Amen. Praise be the name of God. Very good children. Yung row 2, okay. Yung row 1, mahina Ganun pa rin ba tayo? 2026 na, row 1. Naiiwan tayo row 1. Yung row 2, very good No? So, buti walang row 4 dito. Wala naman tabi ng basurahan, tabi ng inuman, meron. Pero sa row 2 yan, So, okay, ang ganda ng promises ng Lord sa atin sa taong ito. The Word of God, say it in Isaiah 43 verse 18 to 19, ang sabi dito, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it is springing up. You do not perceive it. I am making a way in the wilderness and extreme in the wasteland. Alam niyo, sa Tagalog, sabi dito, sa isang salin, kalimutan mo na ang mga bagay na nakaraan. Huwag mo nang alalahanin pa ang mga bagay na nauna. Amen? Now, mula sa puso nyo, sasabihin nyo sa katabi nyo, sabihin mo, kapatid, kalimutan mo na ang nakaraan. Amen? Amen po ba? Palapakan nga natin si Lord. Kalimutan mo na. Hindi na dapat alalahanin pa. Amen? 2025, nabigo ka ba? Tingnan mo katabi mo. 2025, nagkaroon ka ba ng regrets? Anong nangyari sa 2025? Ang sabi sa iyo ng Lord ngayon sa pamamagitan ng aklat ni Isaiah, kalimutan mo na. O sa isang salin, ilibing mo na. Maglibing ka naman. Hallelujah. Alam nyo, nag-chat ako sa GC ng elders. Ewan ko, nabasa ninyo, bahala kayo.
Basta ako, nag-chat-chat ng surprise lagi doon. Ang nakalagay doon, isulat ninyo bago magbagong taon ang lahat ng ayaw nyo na sa inyong sarili. Ang mga pangit na ugali ninyo, isulat nyong lahat. Amen? At isulat nyo rin ang gusto nyong mangyari ng 2026. Ipanalangin ninyo yung mga gusto nyong mangyari sa Panginoon at sunugin ninyo yung mga 2 letter yon dapat sinulat nyo. Sunugin ninyo bago magtapos ang taon dahil yun ay part ng surrendering, a prophetic gesture, no? Declaration na ayaw nyo nang mangyari sa 2026 sa buhay nyo. May gumawa ba sa inyo? Mahusay. Kasi, sabik na sabik kayo sa games eh. Games tayo. Hindi nyo naalala. Kaya, sana, hindi nyo na bit-bit yan ngayong 2026, ano? Ako po, talagang lagi ko pong sinasabi, isinusurrender sa Lord taon-taon. Ayoko ng ugaling ganito, sulat. Ayoko na, gusto ko itong mangyari sa... Alam nyo, kasi ang Lord, kapag yung faith mo nandoon, gagawin niya lahat eh. Amen? Mapagtatagumpayan mong lahat. Sino nagsulat kaya dito at sinunog, ayoko nang magkaroon ng utang 2026. May gumawa ba? Wala. Kasi gusto ko pang mangutang. Lumalapit si Bambi. Ha? Sino mga lumalapit sa inyo? Yung mga tukso. No? Lumalapit si Shopee. No? Si Shopee, tukso rin yan. Huwag kayong bukas ng Shopee. Sa taong ito, iwasan nyo si Shopee. Amen? Kaya pagdating ng December, wala kayong pangaginaldo. Amen po ba? Nagtatago tayo. Anak ko, wala akong barya. Walang barya. Wala ka ng pambigay. Kasi lahat isinyapi mo. O lahat ipinunta sa Shopee. Tapos anong ginawa? O wala na pala ako. Naubos pala yung pera ko. Puro regalo. Yung iba ayaw ng regalo. Gusto pera. Amen? Yung mga bata ngayon, halos ayaw na rin ng regalo. Gusto niya pera. Kaya hindi na kayo makatakas din ngayon. Dahil uso na yung GCash. I-chat kayo ng inaanak nyo, Nang, dito na kami nakatira sa Romblon. Kahit sa Romblon pa yan, sa Liti, o sa Davao, o sa Bisaya ba, o sa lugar ng Babuyan Island, may chat naman, may text. GCash nyo na lang, Nang. Ikaw, kahiya-hiya ka naman, kahit 100, i-GCashan mo yung mo. Huwag mo nang papuntahin sa inyo para lesen ng istorbo. Ayaw mo na i-istorbo eh. Amen? Huwag na rin kayo magpapatay ng cellphone. Amen po ba? Sino nagpapatay ng cellphone pag Pasko? Kasi daming chat. Sino maraming inaanak? Yan ang tanong ko. Pwede kayong tumanggi. Huwag kayong kuha ng inaanak. Ano yun? Ay, mamalasin ka. Kasi ganun. Anong mamalasin? Kristiyano ka na? Naniniwala ka pa sa malas at swerte? Amen. Maniwala ka sa mapalad ka. Na laging blessed ka. Kapag na kay Kristo ka, isipin mo, blessed ka. Amen. Pinagpala ka, kapatid. Ibig sabihin ng blessed. Pinagpala ka dahil si Kristo pa lang na tinanggap mo sa buhay mo ay nagpala na sa buhay mo. Amen? Dahil nilinis ang kasalanan mo. Ano mang kasalanan mo, nililinis ng Panginoon. Do you imagine? Tigas ng ulo mong yan. Tingnan mo yung katabi mo. Mabait ako. Nag-away pa kung sino yung mabait. Now, ang sabi ng Diyos sa atin lahat, limutin mo na, may gagawin akong bagong bagay sa buhay mo. Pero bago yan, syempre, let us go to the next level of our topic, yung tinatawag nating
dapat meron kang sariling goal. What is your goal in 2026? Mga magulong kapatid, ano ba ang goal mo sa 2026? Nilista mo ba yan? Spiritual goal muna ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? For your victorious living. For victorious living. Yan po ang ating topic, Goals 2026. Binanggit ko lamang yung pinapasabi ng Lord sa atin sa Isaias. Lumimot ka na kapatid. Isulong mo yung ngayon, on the present. Huwag mo nang balikan yung nakaraan. Yun ang pinasasabi ng Lord sa atin. For victorious living goals, nung nakaraan, ano ba ang ginawa mo? Inuna mo ba ang Diyos? Nauna ba ang Diyos sa buhay mo o mas naging priority mo ang mga lakad mo, priority mo ang mga trabaho mo, priority mo ang mga pinagagawa mo, mga projects mo? Sino ang priority mo nung last year? In this year, ang goal natin gagawin bilang Kristiyano, number 1, for victorious living, put God first. Amen? Kung gusto nyong umasenso ang inyong buhay, no? Put God first. Hindi humanap ng pangit at ibigin mong tunay. Kahit na pangit, no? Nang bababae rin. Kahit pangit, nang lalaki na rin. No? Hindi na totoo yun. Yung kanta ni Andrew E., no? Kung gusto mong lumigaya ang inyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Wag na uy. Amen? Kasi, napaka-beauty ng Diyos. Bakit pangit ang hahanapin natin? All things are beautiful. Walang pangit, walang pangit sa nilikha ng Diyos. Ang lahat ng nilikha ng Diyos, para sa akin lang, ewan ko para sa inyo, para sa akin, lahat ay mabuti. Amen? Lahat ng ginawa ng Diyos bago likhain ng tao ay mabuti. Bago niya likhain ng tao, ay nihanda na ng Diyos ang lahat ng kanyang kakainin, ang lahat ng kanyang tirahan, ang kabuuan na kung paano siya mabubuhay at napagmasdan ng Panginoon in Genesis. Sabi niya, napakaganda at natuwa ang Diyos sa kanyang nilikha. Kaya ang lahat ng nilikha ng Diyos sa ibabaw ng daigdig, siya'y natutuwa at napakaganda. Pumapangit lang ito sa paningin ng Diyos kapag nakakagawa ng kasalanan ng tao. Pero para sa akin, all things are beautiful. No? I remember the song, Beautiful, beautiful, all things are beautiful. Jesus makes me beautiful. Things in my life, carefully touching me, all things, etc. Ang ganda eh. Para sa akin, all things are beautiful. Amen? Ay, kaaway ko, beautiful. Pangit nga yan. Pangit ng ugali. Kaaway ko nga yan eh. Ay, naku, yung kapitbahay ko, madalas, naku, inggit na inggit sa akin. No, bitter na bitter. 2025 na, alisin mo na yung bitterness. Amen? Tapikin mo lang yung katabi mo. Tapik lang. Ganun lang, alam niya na yun. Alisin mo na ang bitterness. Kanino ka ba bitter na bitter? Alam na natin na maraming tao na maiinggitin. Pero huwag ka nang tumulad sa kanila. Amen? Kristiyano ka na. Sumulong ka sa buhay mo. Hayaan mo sila. Dito nga, itong mga worker, minsan madalas kong sawayin eh. Dahil madalas, no, nakaka-receive sila ng marriages. Dalawa. Isang lalaki, isang babae. No? Ipapasa sa'yo. Oh, talaga? Hindi nga. Iwalay na? Ba't nag-iwalay? Diba? Strong na strong ang pagsasama noon. May FB pa nga. Bakit ganun? Diba? Ano paki mo? Gusto nila mag-iwalay eh! Diba? Huwag
kayong makialam sa buhay ng ibang tao. Lagi ko sinasabi sa church na ito, wala tayong pakialaman. Dito lang, only in this church, puro love. Only in this church, walang pakialaman. Pagkatapos sumamba, uwi na. Wala na yung chika-chika pa. Tapos pag nakikita sa daan, batian lang. Wala na yung, uy, ano mo ba, pastor? May nga? Diba? Ayoko na ng ganun. Sawa na ako sa ganun eh. Amen? Ako nga, nandito lang sa church, nachichismis pa eh. Namamarites pa eh. Ang gwapo-gwapo daw ng pastor na nasa loob. Joke lang. Do you imagine that? Ang sarap mabuhay kapag walang kaaway, walang hindrances sa puso. Amen po ba? Sino may mga kaaway pa dyan? Tapikin mo ulit. Tapikin mo ulit. Hallelujah. In 2026, put God first. Matthew 6 verse 33, of course, very basic. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Gusto niyo ipagkaloob ng Diyos 2026 lahat ng kailangan? Amen? Buuin nyo itong taong ito na kahit ano pa ang problema, ano pang sitwasyon, yung makasamba kayo, maliban na lang na merong talagang very critical moment, buuin ninyo. Makakalakad tayo in the righteous living of God. Amen? Huwag niyong kalimutan ng Diyos dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lahat sa ating buhay. Siya ang kabuuan natin. Ang Diyos, hindi siya Diyos na kung saan kapag may sakit tayo, doon lang natin siya tatawagan. Kapag may problema tayo, doon lang tayo lalapit sa Kanya. Ang Diyos ay laging nandyan. Ang gusto niya lang, lagi kang lumalapit sa Kanya, anumang kalagayan mo sa buhay. Patunayan mo sa Diyos 2026 para ipagkaloob niya ang kailangan mo sa buhay. Don't miss God. Put God first. Amen? Maliban na lang. Siyempre, naunawaan kayo ng Diyos. Mga may trabaho, may mga trabaho ng linggo, o kahit may sakit, o yung may sakit, o yung meron talagang critical na kailangan gawin, magpadala kayo ng representative ninyo na kahit isang pamilya sa iglesia upang siya ang mag-intervene at dumulog na, Panginoon, patawarin mo po si Mama, patawarin mo po si Kuya, patawarin po si Nanay, hindi po sila sumamba kasi napuyat po sila. Sa Shopee, Caro Roblox. Hallelujah. Tanong mo nga sa katabi mo, kapatid, ano pinagpuyatan mo nung bagong taon? Anyway, bahala kayo sa Lord. Number 2, in this year, read the Bible more. Nung nakaraang taon, nabilang sa daliri mo ang pagbuklat mo sa Bible. Amen? Aba, mas mainit pa sa'yo yung butiki sa kaipis eh. Kasi sila sumisiksik. Sumisiksik doon saan ng Bible. No? Sa mga singit ng Bible, pagbukas mo, nandun na sila. Magugulat ka pa. Ay, may ipis. Diba? Kung binubuklat mo lagi yan, hindi magkakaipis yan. Mas na-born again pa yata sa'yo yung mga ipis eh. Tapos pinatay mo pa. Kaya siguro sila sumisiksik doon, alam nila mamamatay na sila. Maikli lang ang buhay nila bago sila mamatay. At least, na-born again ang ipis. Diba? Amen?
You must read the Bible more in 2026, my dear brethren. Dahil ang katagumpayan natin nasa Biblia, nakasalalay. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil ito ang ating kompas ng pagiging Kristiyano, binigay ng Panginoong Jesus. Ang ating kompas, ang ating manual. Ang manual natin sa buhay. Kaya kung nakakalimutan mo ang gumawa ng mabuti, buksan mo ang manual. Baka yung tornilyo natin, lumuluwag na. Nakakalimutan na natin at tayo nagkakasala na. Lumalalim na tayo sa kasalanan. Nalilimutan na natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya tayo nadadali ng kaaway eh. Why? Kinalimutan mo siya. Amen? Yes. And that is the power of the Christian. The Word of God. Kung gusto mong tumibay ang iyong buhay sa taong ito, read the Bible more. Kahit saan dapat may Biblia ka. Anong sabi ng Joshua? Ito, basic din. Joshua 1 verse 8, bilin na bilin ni Yahweh kay Joshua to. Huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Lahat tayo gusto magtagumpay. Amen? Lahat tayo gustong umasenso. Pati mga anak natin, gusto natin umasenso at umangat sa buhay. Lahat tayo naghahanap ng pagtatagumpay. Amen? Ito lang ang sikreto pala. Huwag mong kaliligtaang. Dahil pag nakita ng Diyos, hindi nagkukulang sa pagbabasa ang aking anak. Pinagbubulay-bulayan niya ito araw-gabi. Kaya kung ano man ang mga masasama na hindi kalooban ng Diyos na ginagawa natin, no? Maiiwasan natin yun. Why? Because there's a power in the Word. The power of the Word of God. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya sabi kay Joshua, huwag mong kakaligtaan. Do not forget. No? Do not depart from your mouth the Word of God. No? Meditate it day and night. Sabi doon, day and night. Ang sarap magbasa ng Word of God, mga magulang ko't kapatid. Bagamat hindi nakaka-attend dito yung isang kapatid natin na taga Santo Tomas, dahil sa kanyang kaabalahan, pero pag Saturday naman, nagtitipon-tipon kami doon. Alam nyo, lagi niyang tinetestimony kahit saan siya pumunta, kahit may customer pa siya, no? Na nirereban niya o inaano niya. Alam nyo, lagi niya daw dala-dala yung Biblia niya. Sa kama niya, pinatutulog siya doon ng mga tita niya. Nagbabakasyon siya, nakabuklat ang Bible niya. At tanong nyo kung ilang beses niya nang naulit to. Pang-apat na beses niya nang paulit ngayon. Mula no naging Kristiyano siya. Mula Old Testament sa New Testament. Dahil ang testimony niya, sarap na sarap siyang basahin ito. At nararamdaman niya na laging nanunuot sa puso niya ang salita ng Diyos. Kaya pagka nagte-testimony siya about Bible, umiiyak siya sa harapan namin. Pag nabanggit ng pangalan ni Jesus, umiiyak na agad siya. Dahil nararamdaman niyang kabutihan ng Diyos. Mark my word, you can feel and touch your heart by the presence of God when you read the Bible. Sabi doon, meditate day and night. So, taong 2026, ilan? 5 beses, Pastor. 5 beses kong nabuksan ang Bible ko. 5 beses. 5 beses mong nabuksan ang Bible, may alam ka na bang na-meditate mo? John 3:16.
John 3:16. Yes, for God so loved the world. No? John 14 verse 6. Sabi ng iba, huwag niyo akong daanin sa pangiti-ngiti. Alam ko magaganda at pogi na kayo. Pagdating sa taas, password. May password doon. Password. Uh, 0938 babes. Password po namin, babes. Hindi sa cellphone, sa Bible, password. Lord, nakikinig lang ako sa pastor ko eh. Uy, ang Diyos, babasahin tayo pag tayo humarap doon, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, di ba, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa bahay ng aking Ama. Yun lamang marunong sumunod at makinig sa kanyang salita. Number 3. Andali lang, di ba? Tingnan mo na. Read the Bible. And the 4 benefits of reading the Bible in Psalms 19, verse 7 to 8. Sabi dyan, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. No? Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pang-unawa. Amen? Sino naman kaya ang lalaban? Naging ano tayo balagtasan kwento ko lang, hindi sa pagyayabang, kwento ko lang, lagi akong nanalo dyan sa balagtasan, sa pagtula, nagiging champion po tayo dyan. So, yan ang kaloob ng Diyos. Hindi ko alam na magagamit ko pala ngayon ito kapag nagtuturo na ng kanyang salita. Amen? So, ang sarap makinig ng mga patula nung araw Sino nakaabot nun sa radyo? Yung mga balagtasan, itong lakambini, namumuro kang mata. Ito naman. Diba mga ganon? Anyway, so, that is the benefits of reading the Bible. Number 1, God's Word represents the soul. Ang sabi diyan sa verse 7, spend more time to the Word. No? Ang sabi sa verse 7, God represents the soul. Sabi po diyan, sige, basahin natin. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang, nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Amen? Pag nagbabasa ka ng Word of God, lalakas ka. Kapag ito ang technique ko Kapag may sakit po ako, Word of God ang panggamot ko. Word of God. Babasahin ko yung Word of God pagka umiyak na ako. Ayun na, unti-unti nararamdaman ko yung healing ng Lord. In fact, yung testimony ko sa inyo, 3 stage na laso na pala yung pumasok sa katawan ko. Nung kumain ako ng hilaw na manok sa isang fast food. No? Hilaw, nagmamadali sila. May dugo pa yung manok. So, kinakain ko. Tapos, nung pag-uwi ko ng bahay, talagang hinang-hina ako. Lapot na lapot yung yung pawis ko. Tapos, talagang yung halos bumula na yung bibig ko. Inakap ko yung Word of God. Nag-pray ako sa Lord. Akap-akap ko siya. So, maya-maya naramdaman ko parang merong inalis ang Diyos sa katawan ko. Bigla akong pumunta ng CR, inilabas ko lahat. Kabula. Di nga. Kabula. Na-imagine nyo? Nangyari na sa inyo yun, di ba?
Yung pag-upo nyo, kabula, ne? Wala kayo mag-isip, hindi ko sasabihin kung ano yun. Basta mabula. Talagang yung, lahat na ng itsura ng mukha mo, makikita mo, Totoo lang, taon-taon si Nanay Linda, parang nangyari sa kanya yun, nung bagong taon. Kung ano naman kinain ninyo, ne? Halo-halo, mga kinain ninyo. Okay? Second benefits, God's Word makes the simple wise. Nagbibigay talino sa payak na kaisipan. Ibig sabihin, kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, bibigyan kanyang katalinuhan. Amen? Magiging matalino ka kahit ropor ka nung araw. Hindi nga. I remember the pastors na kaibigan ko. Sabi niya, hindi ako, grade 6 lang natapos ko, pastor. Pero ang tindi niya sa English. Mula nung nagbasa siya ng Bible, pinag-aralan niya yung Bible na English. Ang tatas niyang mag-English at naunawa niya ang English. Why? Because binigyan siya ng Diyos ng katalinuhan. Amen? Kaya wag mo sabihin, bubu ka ba? Hindi, wala. Ay, nako. Magiging bubo ka lang kapag ayaw mo talaga eh. Ayaw mo magsimikap sa buhay mo. Amen? Magsimikap ka. Dahil para sa akin, lahat matalino. Dahil lahat may isip. Amen? Kahit na nga yung tinatawag natin Mongoloid, may isip. Mas matalino pa sa atin yung tinatawag natin Mongoloid eh. Nakapag ibang bansa pa nga yung mga special child na tinatawag natin may kapansanan eh. Eh tayong walang kapansanan. Parang walang isip. Tingnan mo katabi mo. Amen. Pati bata pinapatulan. God's Word gives joy to the heart. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sigla sa ating mga puso. Amen? Naramdaman nyo ba? Nararamdaman nyo ba yung salita ng Diyos? Habang tayo'y nagpe-pray, habang tayo'y nag-Holy Communion, naramdaman nyo ba yung panunuot ng salita ng Diyos sa puso ninyo? Nagbigay sa inyo ng kagalakan. Na kahit na merong mga sakit sa mga hinanakit na napagdaanan tayo sa buhay, pero may galak. May galak. Kahit na may mga problemang pinagdaanan, may galak. Kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo ako natutuwa, nagagalak talaga ako eh. Ang sabi dito sa verse 8, ito'y nagpapasaya ng puso't kalooban. Magbasa kayo ng magbasa ng Biblia. Mark my word again and again. Sasaya ka, kapatid, kahit malungkot ka. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magbasa ka na ngayon para sumaya ka. Oh. Lungkot mo nung 2025 na eh. Bakit ka malungkot? Dahil lang ba sa pera? Dahil ba iniwang ka? Eh sabi nga ng Word of God sa ating kanina, forget the former things. Kalimutan mo na. Amen? Huwag ka nang kumanta ng di ko kayang tanggapin. Tanggapin mo na, kapatid. Hallelujah. Di ko kayang tanggapin. Patay na si Brother Regino. Ay, si April Boy. No? Regino pala, buhay pa. Kapatid pala niya yun. Patay na si Brother April. No? Start on January na tayo ngayon. Amen? Ganun. Tong taong to ha, ayoko nang sa inyo na makakarinig sa inyo mga kapatid na di ko kayang tanggapin. Ha? Di ko kayang tanggapin. Tanggapin mo ng tanggapin. Ano't anuman ang maganap mangyari, tanggapin mo pa rin. Amen? Sabi nga natin noon, sabi nung isang kapatid natin, whether you like it or not, like it. Amen? Like it pa rin.
Asawa nyo nga na, pagtiisan nyo ng ilang taon, kasama nyo na sa buhay, tanggapin nyo na yan. Sino nagsisisi sa asawa mo ngayon? Tanda na ninyo, nagsisisi pa kayo sa isa't isa. Hello? Huwag niyong pagsisihan yung mga kapartner nyo sa buhay ngayon. Binigay ng Lord yan eh. Ang gawin nyo, mahalin nyo sila. Ang gawin nyo, magmahalang kayo. Gampanan nyo, dapat gampanan sa isa't isa. Amen! Dahil ang Diyos, laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng sanlibutang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. God's Word gives light to the eyes. Nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Ito na yun, kanina. Number 3 po tayo. In this goals 2026. Ano yung una? Put God first, more. Lalagyan ko ng more. Kasi sinabi nyo nun, I put God first. Hindi, gusto ng Lord, more. Ilang samba ka? 2025. Bilangin mo yon. 10. Gawin mo, more. Sige, gagawin ko 11 kung taong to. Susunod na taon, gagawin kong 12, Pastor. More. Sabi ng Lord, more. Put God first, more. Pangalawa, read the Bible, more. 2025, nagbasa naman ako ng Bible Pastor. Kailan ka nagbasa? Nung birthday ko po. Naulit? Hindi pa po. Mangumpisal ka, 3 ama namin, isang bago ng Maria. Amen? Baka kung nandun tayo sa dati nating religion, di baka pinakumpisal ko na kayo. Paglilitanyihin ko pa kayo. So, more. Read the Bible more. Amen? Sabihin nga natin, lakas nyo, this 2026, I read the Bible more. Sabi ng isa, ayaw bumuka dahil ayaw mangako sa lahat ng mga nagbukas ng bibig. Ay sige, gagawin ko na 12 na, Lord. 12 bukas ng Bible na. Parati, John 3:16 ang binubuksan. Hallelujah. Number 3. Pray more, rejoice more, always give thanks more. Yan ang gagawin natin 2026. You should always pray. Amen? Pagising sa umaga, pray. Amen? Bago mong gawin ang lahat ng iyong ginagawa, pray. Kapag nalilito, nagugulumihan ka sa iluluto mo, pray. You should pray more. Ang prayer ay ang backbone mo bilang Kristiyano. Backbone ng mga tao para lumakas. Mga Kristiyano man, hindi Kristiyano, nananalangin ng mga yan. Amen? Mapamuslim man, nananalangin yan. Kung sino man ang kinikilala mong Diyos, manalangin ka. Amen? Pero ang mga Kristiyano, alam nyo na kung sino ang Diyos. Amen? Makarinig pa, San Roque, sana manalo po yung manok. San Pedro, manalo yung manok ko, ha? Di ba? San Pedro, ayan na. Puto ko tsinta, ayan, tira. May aso, San Roque. Ay, may aso, San Roque. May nag-aaway, may itak. Naku, San Isidro, Labrador, tulungan mo po kami. Kunin mo yung itak mo sa mga nagwawalang yan.
Sino pa? Sino pa kilala nyo? Ang dami kong kilala. Oh, marami pa ba kayong kilala? Ha? Santa Marta, Santa Maria, Ina ng Diyos. Hallelujah. Lahat na, tinawag mo para gumaling ang sakit ng ngipin mo. Alam niyo bang naranasan ko yon? Nung hindi pa ako na Kristiyano. Lahat tinawag ko eh. Santa Marta, Santa Ines, Santo Tomas, Santa Clara, Pinong-Pino. Pati Pinong-Pino sinama ko, sakit ng ngipin ko. San Roque, may bago ngayon, yung si San Lorenzo Ruiz. Lahat na tinawag. Hallelujah. Ano magagawa nila sa'yo? Lahat ng yan walang magagawa sa atin. Dahil sila'y tao na katulad natin na namatay. Hallelujah. Pero ang Kristo Jesus na namatay sa krus, isang tawag mo lang, pakikinggan ka, pagagalingin ka, pagpapalain ka. Iyan si Jesus. Pinagmamalaki ko, si Jesus lang ang dapat nating tawagan. Walang sino pa man ang namatay sa krus, hindi si San Pedro, hindi si San Isidro, si San Roque, o kahit na sinong santong kilala natin. Sila'y mga tao lang. Kung nabubuhay sila, pagagalitan tayo ng mga yan eh. Huwag niyo kaming sambahin. Sabi ni Pedro, lumuhod si Cornelius. Sabi ni Cornelius, lumuhod siya. Sabi ni Pedro, huwag mo akong sambahin. Hindi ako Diyos. Ba't tayo sasamba? Yung anghel na nagpakita, no? Lumuhod si Pedro, huwag niyo akong luhuran. Sabi nung anghel. Hindi ako ang Diyos. Maging yung anghel sa langit, hindi dapat luhuran. Tagalangit na sila. Etong mga niluluhuran natin noon, tagalupa lang itong mga to, katulad nating mga tagalupa na nabuhay, na naniwala din sa Panginoon at nasa piling ng Panginoon. Pero ang kapangyarihan ay wala sa kanila. Ang kapangyarihan ay na kay Kristo lang na namatay sa krus. Nasa Kanya lang ang kapangyarihan. Sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi ni Jesus. Walang ibang kaligtasan sa sanlibutan ito, kundi si Jesu Kristo lang. Maniwala kayo, mga magulong kapatid. Tama ang direksyon na tinatahak ninyo. Itinataas natin dito, walang iba kundi si Jesus Christ lang. Hindi ko kayo kayang iligtas. Huwag niyo akong gawing santo pag namatay ako. Huwag niyo akong lagyan ng rebulto rito. Tapos lahat pupunta rito. Biglang maghihimas ng Pastor Toby, Santo Toby. Tamaan kayo ng kidlat pag ginawa ninyo yun. Magsialis na kayo sa iglesyang ito kapag ginawa niyo yun. Dahil maliligaw kayo. Amen? Wala tayong dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Jesus. Wala na. Hindi ang mga pastor, hindi ang iglesyang, hindi ang Holy Trinity Covenant Church, hindi ang ano pa malalaking mga denomination. Hindi dapat yan sambahin. O mga founder nila. Ang dapat sambahin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang lahat ng bagay mawawala, tayong lahat ay mawawala, silang lahat ay mawawala, pero ang Panginoong Sus ay mananatili magpakailanman. Praise be the name of God. And that is, pray more. Kaya nga, kung gusto niyo siyang makaniig, pray more, rejoice more, always give thanks more. 1 Thessalonians 5:16. 5:16, tama ba? Magalak kayong lagi. Maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pamagitan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Sa taong ito, yan ang ibig ng Diyos sa iyo. Pray more, rejoice more, give thanks more. Lagi kang magpasalamat. Huwag kang magrereklamo. Bawal magreklamo 2026. Bawal dumaing 2026. Amen? Ako, I claim it. In this 2026, gabayan ako ng Diyos. Pagpalain ako ng Diyos. Tayong lahat. Matatapos natin ang kisame. 2026.
Amen. January, sisimulan na po namin ito. Itong January, sisimulan na namin. Bukas, bibili na kami. Nasaan ba si Raymart? Bibili na tayong materialis dito. Kuya Bet, handa-handa mo na yung ano. Magagawa ba natin tong week na to? Hindi naman. Next week. Sa next week. O sige, ihanda na natin yung mga materials muna. Ito lang muna, wag niyo kong hahanapan yung kasunod ha. Dahil ito lang yung mga madadalas magbayad eh. Ito lang nakikita ko, sa harapan lang madadalas Hindi, joke lang. No? Pastor, malaki yung binigay ko ah. Dito naman muna sa amin. Dito sa portion na yun muna. Hindi tayo pwedeng tumalon. Pagbigyan nyo na sila kahit malaki ang hinulog nyo rito. Amen? Kahit na 100 ang hinulog nyo dito, okay lang. Okay ba? Kahit 20. Laki nung hinulog ko dyan, 60 pesos sa pastor. Nung nakaraan ah. Di ba? 20-20 buo. Hindi ako naghahanap na hinuhulog nyo dyan. Umaasa po ako sa Diyos. Amen? Dahil kung yan ang aasahan natin, hindi tayo makakagawa. May hinihipo ang Panginoon. Humahanap na ako ng may kapartner na ako dito. Doon, may partner na rin ako. At tatawagan ko pa yung mga partner ko. Mabubuo yan. Naniniwala po ba kayo sa Lord? Huwag kayong maniwala sa akin. Pero ako naniniwala sa Lord na mabubuo natin yan. After nyan, sa prayer, by prayer and rejoicing and thanksgiving by God. After nito, flooring na tayo. Makinis sa flooring, wala nang bitak-bitak. After flooring, yung door natin, sarado na yan. Pag nasarado na yan, alam nyo na. Ha? May electric pa naman tayo. Aircon na ang target natin. Amen po ba? Kaya malaya ka nang pumunta ng maaga rito at matulog. Dahil bubuksan ko yung aircon maaga pa lang. Para pagpasok mo, magdala ka pa ng jacket. Kahit mainit. Amen! Amen po ba? Palapakan nga natin si God. Pray, 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 pray. Samahan nyo ko sa panalangin. Kung sino man may burden, mga magulang kapatid, lahat tayo, burden dapat natin yan. Dahil para sa inyo yan. Aayusin ng Lord lahat yan. Amen? At malayang-malaya kayo makapag-invite. Uy, punta ka sa sa church namin. Di aircon na kami. Oh, talaga may aircon doon? Oo, yun ang gusto. Sige, makapagpalamig. Dahil mainit ang ulo ko kahapon eh. Kasi walang sahod si mister. Sige, doon. Ayain niyo yung mga kumare nyo, ha? Dito, magpalamig. Amen? Baka naman hindi na makinig ng salita ng Diyos yun. Magpalamig lang na magpalamig. Tumutok pa sa aircon. Diba? Sabi, mga nandiyan aircon, dito ako. Hindi, ako nakaupo dyan na last week Hindi, naunahan kita eh. Diba? Walang unahan ha. Kung sino yung mauna, gusto mo po sa malamig, ubuhin kayo, bahala kayo. Paglabas nyo, mainit. Parang ayaw nyo nang lumabas dito. Pero papatayin ko na yung aircon paglabas nyo. Kaya hindi na kayo pwedeng bumalik. Amen? Praise God. Pangarap, plano, balakin ang pagpapatubad sa Diyos nagbubuhat. Lahat tayo nagpaplano. Lahat tayo may pangarap. Pero ang pagpapatupad sa Diyos natin iaasa. Siya lang ang gagalaw. Siya ang gagaha. Bahala siya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Always trust in the Lord. Rejoice more even in the hardship. Hindi natin babasahin yung iba. Sapat na ang encouragement ng Lord sa atin. Dito na lamang po tayo sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Ang ating conclusion. Ang sabi dyan, Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan
sa sariling karunungan. 2026, huwag kang masyadong bumilib sa sarili mo. Bumilib ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, no? Upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. In all of these things, trust in the Lord 2026 more and more. Praise God. God bless us more.